Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw na usab sa tanan, nalaygon ang Dios sa oportunidad nga gihatag na usab niya kanato aron nga kita makabasa, makapamalandong sa iyang balaang pulong. Standby, sulod lang sa pipila ka gutlo ako magapakiguban kaninyo sa ato ang buluhaton dinhi sa 104.9 FM alang sa tanan ng mga tigpaminaw sa radyo o sa ato ang ECGM Christian Community Radio sa ato ang online preaching. Hinaot pa nga ang Dios magapakamay kanatong tanan, magapangamuyo kita. Amahan og Dios nga langitnon, nagapasalamat na usab kami sa oportunidad nga imong gihatag kanamo nga makahimo o Dios sa amo nga pagpamalandong sa imong pulong dinhi sa kahanginan o Dios. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo, ikaw Ginoo maga-convect, magapanghikap o Dios sa ilang mga kasing-kasing nga ang imong pulong sa iyon sabton o magamit kini o Dios diha sa pagkinabuhi, pagsubay sa imong balaan nga mga pulong. Panalangini o Dios ang tanan nagapaminaw sa radyo o sa tanan mga Facebook friends nga naga-follow o makaskan di ining maong mga pagtulunan. Hinaot pa o Dios nga ang imong balaang pangalan ma-glorify samtang padayon o Dios nga igasangyaw imong balaang pulong dinhi sa kanginan karon. Kini gitugyan uban pagpasalamat diha kanimo in Jesus name. Amen. Dalaygon ang Dios ay gayon nga kita gitugutan niya, no, nga makahimo gihapon padayon ining buluhaton o gang ako nga handom nga unta ikaw higala nga nagapaminaw karon diha sa imong panimalay, ana ikaw sa maayong nga kondisyon o ban ang pagpanalangin sa Ginoo. Nini nga buntag karon ang ato nga pagkahisgutan, magahisgot kita sa pagiging malipayon diha sa Ginoo. Bisan pa man sa mga extremes nga mag-abot sa atong kinabuhi, no? Mga situations in life nga ginatawag na itong mga extremes, no? Be joyful to God in both extremes life situations. Whether we like it or not, adunay mga nagkadaiya nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga nagaabot, no, from time to time o nagavary siya, naiusahay makalipay, naiusahay dili makalipay sa tawhanon in human point of view. Pero in that event or situations in life, we need to be joyful to God always. And I hope nga ang atong pagpamalandong karon magahatag na usab og dugang nga pahinomdom kanato, pag-refresh sa atong mind og challenge kanato to continue on sa pagkinabuhi nga subay diha sa balaan nga pulong sa Ginoo. Now, dini karong higayon magapadayon kita sa hisgot mahitungod ni ining maong pulong sa Ginoo og ato kini nga masabtan og ato kini nga matun-an karon nga higayon. According to James chapter 1 verse 9, starting in verse 9, let the lowly brother boast in his exaltation, in verse 10, and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass he will pass away. And in verse 11, for the sun ariseth with the scorching wind, and withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it
perisheth, so also shall the rich man fade away in his goings. Ato makita higala nga niini nga passage ginapaabot ka nato sa writer sa Ginoo through sa iyang nga mga magwawali o especially ngadto sa kay James. Ingon nga gigamit niya as writer niini nga maong portion sa balaang kasulatan. And this passage nagapresent kanato, nagapaabot kanato nga nagagihatag sa Dios, gipaabot kanato ang mga circumstances in life which are larger in view, no? This is the larger view of circumstances in life. Gipresent din sa writer nga despite niini nga maong mas pinaka worst nga mga circumstansya in life, extremes kung tawagon, we can glorify God and we can be joyful ngadto sa Ginoo nga atong Dios, no? Ato makita dinhi ang whole content, the poor who become rich and the rich who become poor. Mao kana siya ang gi-present ni ini nga passage na itong gibasa from verse 9 down to verse 11. Og ang point is bisan pa niini nga both extreme, ang pobre mahimong dato og kalit or i-allow sa Dios nga mahimo siyang adunahan, og ang dato usab nga mahimong pobre. So mao kini siya ang mga extremes in life, mga situations atong kinabuhi nga usahay nagaabot siya, pero we need to be ready on this. Kaya nga naman, both na ining extremes nga mga situation, aduna pud tay specific nga mga reactions or responses ni ini nga maong mga butang. And we need to be careful sa ato nga mga actuations during this time kung maabot kini kanato. The challenge is be joyful to God in both extremes life situations. Whatever situations you have now, we need to learn to be joyful to God in both extremes sa ato nga mga situations sa kinabuhi. No? Mao kana siya. Unang butang gipakita din sa writer is in prosperity. In prosperity, be joyful to God. Sa kabugana or sa mga blessings, mga extremes, mga makalipay sa ato nga kinabuhi nga mga panghitabo o situations, we need to put our joy to God. We should be careful nga ang ato nga joy, ang ato nga kalipay, intimate o ang ultimate joy nga nasa atong kasing-kasing, it must be to God o dili mabalhin sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi, no? We need to be careful in this matter. Now, higala, according sa verse 9, nag-ingon, let the lowly brother boast in his exaltation. Okay? So, ang lowly brother nga ipataas og kalit. Hinumdum na to nga unta dili kita mahimong boastful tungod kay sa atong sitwasyon, but we need to be joyful in God. Ibutang na to sa Ginoo kung kay ang Ginoo ra manggod ang tag-iya sa tanan. Siya ang nagbuot sa tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Always bear in your mind, either in ginatawag na to nga extreme nga mga blessings sa kinabuhi moabot ka nato, we need to put our joy in God alone. Dili mo balhin ang ato nga kalipay, no? Ang word nga exaltation dinhi both pasabot nag-refer siya in prosperity, promotion, or in success or whatsoever nga mga extremes in life. Kana bitaw ma-surprise ka nga grabe nga mga butang nga gi-allow sa Ginoo in a positive manner or sa positive situation sa atong kinabuhi. We need to remind ourselves nga ang atong joy diha gyud makaangkla diha sa Dios ug dili mabalhin whatever nga mga butang nga mag-abot o situation sa atong kinabuhi nga mag-abot kanato.
Ha? Mao kana siya. Nga naman, naay mga tendensiya kasagara, no? Kasagaran. Ang pobre nga madato mausab ang kinaiya. Mao kana ang usual, no? Ang poor who will become rich, ang iyang attitude, ang iyang character mo change usab, ha? Ang mga pobring mukalit og kadato na usahay di na nakailag silingan, tikig na ang liog. Mao kana siyang kasagaran ni gala, no? Kasagaran magpalayo sa Ginoo kay wala na makinahanglan og Dios. Usahay ang kalit nga abundance moabot sa kinabuhi sa usa ka tawo. It's either mga karaan nga Christians or bag-o nga mga Christians. Kung kalit i-bless sa Ginoo, kung i-allow sa Ginoo moabot kana sa iyang sitwasyon, may tendency nga siya mupalayo hinuon sa Ginoo. Ma-divert ang iyang attention, ma-divert ang iyang joy instead of putting his joy to God. Instead nga ang Dios iyang kalipay nabalhin sa mga panalangin na nag-abot kaniya. O dili na sa Dios nagadepende kundi sa iyang sarili na lamang. No, ang iyang dependence will be diverted instead of putting his dependence on God, nabalhin ngadto sa mga butang nga iyang nahuptan. Ha? Dili na mubati sa mga anaa sa kawalat-on. Hinunoa nagmapalabi-labihon na. Okay? So mahimo siya nga proud kayo siyang sarili, high-minded na siya, boastful, o whatsoever. Mao kana siya ang posibilidad once nga ang usa ka tawo mukalit og kaadunahan, mukalit og makadawat og mga talagsaon nga mga panalangin diha sa iyang kinabuhi. Sometimes kung dili siya ma-ready, mukalit og kausab ang iyang kinaiya, no? O bantayanan kana siya gala kanuman, usa kana siya kabitik sa kalaban nga instead nga ma-enjoy nimo ang tinuod nga mga blessing sa Ginoo, instead of enjoying it, nahimo siyang curse sa ato nga mga kinabuhi, no? So, even si Apostle Pablo naghatag og warning concerning niini. Those who aspire to become rich, kadtong mga tao nga nagahandom mukalit og kadato, no? Bantayanan ay mga warnings gihatag ang Ginoo. Even in 1 Timothy chapter 6 verse 9, ingon ang pulong sa Dios, but people who want to get rich keep toppling into temptation and are trapped by many stupid and harmful desires that plunge them into destruction and ruin. Mao kana siya ang ato makita, no? Those people who want to get rich, mahimo siya nga ma-prone siya sa mga klase-klase nga mga butang, ginatawag ng mga harmful desires, o mulid kaniya into destruction and ruin. Okay? Mao kana siya ang warning nga gihatag ni Apostle Pablo para sa niini nga maong sitwasyon sa kinabuhi. Ha? Nga naman, it provides many diversions which causes perditions. Mao kana siya ang pinpoint ni Apostle Pablo. Kung ang usa ka tawo naga-desire siya to become rich, unya unprepared siya, hinumdum mo na to, nga during the time nga naa nakastaas, gi-bless kag maayo sa Ginoo, makita na nimo ang daghan kaay nga mga diversions in life which can cause you into perditions. Okay? So mao kana siya gala nga bantayanan gyud. Maayo kana, no, nga madawat nimo ang blessing nga mga maayong butang di sa kinabuhi, but we need to be watchful. We need to be careful. It's because ang blessing usahay mo provide siya og daghan ng mga diversions nga makakos ka na to into perditions. Number 2, it provides empty promises which comes to nothingness. Usahay ang atong gihuptan, usahay muhatag ka na tong mga promises nga
promises nga ginatawag nga walay value nga muhatod ngadto sa pagka alaot na to. Provides empty promises which comes to nothingness. The moment nga ang ato nga joy mabalhin, ma-divert, instead of putting our joy on God, mabalhin ngadto sa mga butang o sa sitwasyon sa atong kinabuhi nga dito na ta nag-enjoy, dito na ang atong focus, ang atong interest, bantayanan ka na nga naman ang mga butang ni kalibutan is wala siya ginatawag og eternal value. Makatabang siya kanato pag tama ang atong paghandle, pero pag mamali kita, ma-divert kita, ay sigurado nga mohatag og dili maayong epekto sa atong kinabuhi. Mao kana siya ang warning ni Apostle Pablo para sa mga nag-aspire to become rich, and not only that, but also those put love and joy on wealth. Those people who put their love and their joy on wealth. Usually mao kini ang nagakitabo in so many situations sa kinabuhi. Once nga grabe ang mga blessings mag-abot sa kinabuhi, naagay tendensiya nga ang love sa usa ka person, ang iyang attention, iyang interest, ang iyang kalipay, ang iyang joy, instead ngadto sa Ginoo, mawala gikan sa Ginoo, mabalhin sa mga butang nga iyang gihuptan. Now, higala, dili kini siya joke. Dili kini siya gamay nga butang. Seryoso kaayo ang alagad sa Ginoo nga naga-warning niini nga mao si James. So, mao kana siya. Even sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, nagahatag warning si Apostle Pablo also concerning niini. Ingon siya, "For the love of money is a root of all kinds of evil." Some people, in their eagerness to get rich, have wandered away from the faith and caused themselves a lot of pain. Okay? So, usa kini siya ka solemn warning ni Apostle Pablo alang sa tanan nga mga Christians. I do believe for all the Christians, if you believe in God, kung claim nimo nga ikaw anak sa Ginoo, katawhan sa Ginoo, na belong sa kingdom of God, therefore you need to be careful. Kini usa ka solemn ka nga warning, o once nga dili kini mabantayan, ni bisan kinsa delikado ang iyang pagkinabuhi. Naa siya, sama siya sa usa ka tawo naglatay sa usa ka lugas lanot, no? Nga isa ka sipyat niya, may tumpawak siya sa kalautan. Mao kana siya higala ato makita nga naman nganong delikado. It's because kung panahon nga ang ato nga love, atong loyalty mabutang diya sa mga butang, mahimo siya nga makawat, no? Makawat ang ato nga love and loyalty. Mao kini siya ang maging kompetensya sa paghigugma nato sa Dios. Love, loyalty, rubber. Kung ang atong love mabutang sa kalibutanon o sa mga wealth ni kalibutan o sa any situations, nga shall we say, maayo nga mga sitwasyon, no? Pabor kaayo nga mga sitwasyon, pero bantayanan because mahimo kini siya nga love and loyalty robbers. Mo kompetensya siya sa paghigugma nato sa Ginoo. Not only that, it introduces many evil ways according to the passage. Nga daghan kaayo nga mga evil ways nga introduce because of niini nga maong pribilehiyo. Maingon ta nga mga positibong pribilehiyo, pero pwede siya magamit sa kalaban sa pagsaag o malipat ang usa ka alagad o katawhan sa Ginoo. Hinumdumon nato igalang sa quotation nagingon, "If the test of poverty is difficult, much more the test of prosperity is." Kung lisod man labangon ang test of poverty or mga pagkalisod ng mga sitwasyon, masubra pa kalisod labangon ang test of prosperity. Okay? Mao kana siya gala, mas daghan ang nakalabang sa test of poverty than sa nakalabang
sa test of prosperity. Mahimo nga ang usa ka tawo nakalabang siya sa test of poverty, pero the moment nga gibless siya sa Ginoo, didto siya na nahitumpawak sa kalautan. Kay nga naman napalayo siya sa Ginoo tungod kay prosperous na siya Wala na siya nakinahanglag Dios, napalayo siya sa Ginoo, nalimtan niya ang kabubuton sa Ginoo, kalipay para sa Ginoo. No? Mao kana siya gala. For us to be reminded, be joyful to God in both extremes life situation. Remember that. In prosperity, be joyful to God. Put your joy in God. Our ultimate joy is God alone. Dili ang mga butang, dili ang wealth, dili ang mga kalipayan ni ining kalibutan. In prosperity, not in our prosperity, but to God alone. Okay? We need to be mindful of that. And number 2, be joyful to God in both extreme life situations. Not only in prosperity, but in poverty. Sa panahon nga ang dato mahimong pobre, that is an extreme situation of life. No, kanang kalit og kapobre ang dato pating luuyag yun, no? Maipang pobre nga ginatawag pobre kang daan, mosamot kang kapobre kay maka-adjust pa kag dali. Pero ang mga dato nga mokalit og kapobre, di sila kabalo magkinabuhi unsahay kinabuhi sa pobre. O the same po, in opposite to that, lisod kayo ang pobre nga mokalit og kadato, di po siya kabalo magkinabuhi, no? Luoy po kay na siya kung di siya magbantay. Mao ka na siya higala. Siguro sa common human thinking, hayahay ang pobre nga mokalit og kadato, hayahay nga experience, pero nagyapoy daghang kay mga dangers. Ingon nga ang dato nga mokalit og kapobre, lisod pud kay siya nga sitwasyon. Pero in both situations, we need to be joyful to God. Let us remind ourselves that our joy must be on God alone. According sa verse 10, nag-iingon pa, and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass, he will pass away. No? So, ang dato nga gihimong pobre, ang ato nga joy, gihapon diha sa Ginoo. Kaya nga naman, hinumdum na to ang mga dato, parihara mangyapon na nila sa mga bulak, sa mga sakbot, nga mulabay ra mangyapon na. Diliingon nga kay dato, di na siya mawala, no? Mawala ra gyapon ta ning kalibutan. Ang word nga humiliation din is referring to poverty, losses, and demotion. Okay? And whatsoever extremes in life, mao kana siyang gi-refer sa word nga the rich and his humiliation. Humiliation, poverty, losses, and demotions. Unsa ingon sa Proverbs chapter 30 verse 8. Ingon din hiya ang writer, keep deception and lies far away from me, and give me neither poverty nor wealth. Feed me with food that I need for today. Okay? So, usa ka wise nga prayer, maalamon nga prayer, ingon siya, nga ipalayo ako sa mga bakak o mga ginatawag ng pagpanlupig. Tagai lamang ako. Ayaw ko himo ang pobre kaayo, o ayaw lang po ko himo ang dato pod kaayo. Kaya naman, in both extremes, naagid siya great danger or dangers. Madato, mapobre, naa siya dako kayo ng mga dangers itangag ni ana. O ingon siya, ang iyang simple prayer, feed me with food that I need for today. Tagai lamang ako sa akong gikinahanglan na tama sa akong mga panginahanglan na tag-adlaw. No? A wise prayer. Now, ang poverty o ang wealth, bot pasabot niya, all extremes are dangerous. Ang tanan nga mga extreme situations in life are both dangerous or are all dangerous. Okay? Mao kana siyang sitwasyon ni gala. Walay usa kanato nga makaiktad ni ana.
adunay mga sitwasyon sa kinabuhi mo abot kini siya from time to time. And we need to be reminded, we need to be careful the way ang ato nga attitude toward sa Ginoo. In verse 9 nag-ingon, so that I don't become overfed and deny you by saying, who is the Lord? Or so that I don't become poor and steal, and then misuse the name of my God. Okay? So, mao kini siya ang worst effect kung either himuon siyang pobre jud kaayo or mahimo siyang dato pud kaayo. Ha? So, pwede siya maingon kung madato siya kalit, maingon siya, who is the Lord? Nakinanglan pa ba ko Ginoo? Wala na ko. I don't need God. It's because I have more than enough. So I don't need God anymore. Mao nang delikado kay gala. O kung mapobre po siya, so that I don't become poor and steal. Ayaw po ko himo ang pobre kay basig makapangawat ko, makapanikas ko because of my poverty. No? Another extreme in life. And then, misuse the name of my God. Mapakaulawan ko ang ngalan sa akong Dios. No? Mao kana siya gala ang usa ka seryoso kay nga prayer dinhi sa proverbio ato makita. Kung sobra posible mo resulta sa garbo o pagka-independente gikan sa Ginoo. Kung sobra, kung extreme ang mga blessings nga abot kanato posible. Kung dili watchful ang usa ka tawo, sigurado gyud may tumpawak siya sa kalautan. Number 2, kung walang-wala pod, posible mo resulta usab sa pagpanikas, pangawat o uban pa. No, makasulod sa mga mali ng pamaagi in order to get wealth or something sa iyang pagkinabuhi. Usa kini siya ka seryoso kayo nga warning alang sa tao before mo abot kaniya ang posible nga mga extremes nga situation in life. The challenge is, be joyful to God in both extremes life situations. Kitang tanan must be ready, must be prepared whatsoever extreme situation na mag-abot sa itong kinabuhi. We need to put our love, our joy to God. No? Be joyful to God in both extremes situations in life. Now, in prosperity, be joyful to God. In poverty, be joyful to God. Huh? Whatever happens in this life, the main point ni James, whatsoever happens, God should be the basis of our joy. In prosperity, be joyful to God. Dependence would always be to God. In prosperity, our dependence is always be to God alone. We should always be thankful to Him. In prosperity, we should be thankful to God. In poverty, we should be thankful to God. We must always be humble in the sight of God. In prosperity, stay humble. In poverty, stay humble to God. We should always be trustful. In prosperity, our trust must be to God, not on wealth or anything else, but to God alone. In poverty, we need to be trustful to God until death. May God bless His Word. Yan isa ata mga kasing-kasing. Father God, once again, we thank you and we praise you, O God, for your words. Bless all the listeners and followers. In Jesus' name, amen.